Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at tayo po ay sa muli tutungo sa ating pag-aaral ng ating FBK at sa gabing ito tayo po ay mag-aaral ng Revelation chapter 3 verses 14 to 22. At ito po yung liham ng Panginoong Yesus, yung kanyang mensahe sa ikapitong simbahan, ikapitong eklesiya, o ikapitong church sa Revelation, ang Laodicea. At sabi dito nga, babasahin ko po sa Ingles, sabi dito, "To the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither cold nor hot, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, and I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." Mga kapatid, ito po ay isang mensahe ng Panginoong Yesus sa ating kapanahunan. Ito po ang ikahuling church na binanggit doon sa mga pitong churches in Revelation 2 and 3, chapters 2 and 3. At marami pong mga Bible scholars ang naniniwala. Ito yung church na makikita, na kadalasan makikita sa ating kapanahunan. Maraming mga churches sa ating kapanahunan ang nawala na yung tunay na Kristyanismo. Sila ay Kristiyano na lang sa pangalan. At sa katunayan, sa karamihan ng mga churches sa ating kapanahunan, kakaunti na lang ang nakakakilala ng tunay sa Panginoong Yesus. Maliit na porsyento na lamang. Kaya nga may warning ang Panginoong Yesus na napakaraming tinatawag na Kristiyano na hindi talaga siya kilala. Nagsisimba sa mga Christian churches kuno, ngunit hindi kilala ang tunay na tagapagligtas. Pansinin natin yung banggit ng Panginoong Yesus, yung kanyang description. Sabi niya, you say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. So ito yung mga members ng church na akala nila mayaman na sila. Akala nila kumpleto na sila sa kanilang mga pangangailangan. Akala nila okay na sila sa harapan ng Diyos. Dahil masipag sila marahil sa kanilang ginagawa sa church, sa kanilang mga activities. Binagpala sila, marami silang mga material na mga bagay. Supisyente na sila doon. Ngunit, nung tiningnan sila ng Panginoong Yesus, sa mata ng Diyos, anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang tingin niya sa kanila, sabi niya, hindi nyo alam, ngunit ang tingin ko sa inyo ay, you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Hindi babanggitin, hindi i-describe ng Diyos ang tunay niyang mga anak na wretched, kahabag-habag, pitiful,
poor, pulubi, salat na salat, blind, bulag, and naked, hubot-hubad. Hindi yan ang description ng tunay na anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, anak ng hari ng mga hari, ay alam natin, hindi siya poor. Siya ay nasa kayamanan ng kalangitan. Hindi siya bulag. Siya ay nakakakita. At kita niya ang mga espiritual na bagay ng Diyos, ang mga tunay na katotohanan ng sangkalawakan. At hindi siya hubad sapagkat nakadamit sa kanya ang banal na katuwiran ng Panginoong Yesus. Kaya nga ito yung mga tao na sa pangalan lamang Kristiyano, ngunit sa kanilang tunay na diwa, sa kanilang tunay na pagkatao, wala sa kanila si Kristo. Hindi nila nakilala ang Panginoong Yesus sapagkat napakaraming mga churches ngayon, malayong malayo na sa katotohanan. Kinompromise na yung mga tunay na doktrina ng Biblia. Tinalikuran na ang mga katotohanan ng Biblia at ang pinamumuhay na yung mga aral ng mga tao. Kapareho ng mga ginawa ng mga Fariseo at ng mga Saduseo at mga Eskribo nung kapanahonan ng Panginoong Yesus. Yung mga taong nagpapako sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo sapagkat sinawata sila ng Panginoong Yesus. At ganun-ganun ang ginagawa ng mga so-called church leaders nowadays, ating kapanahunan. Talamak na talamak ang mga Laodiceans. Yan ang kanilang katangian. Sa tingin nila, kompletong-kompleto na sila. Supisyente na sila. Akala nila pupunta sila ng langit, ngunit mabubulaga na lang sila pagdating ng araw. Sasabihin ng Panginoong Yesus sa kanila, I never knew you, you workers of iniquity. Kaya nga, sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, magsisi kayo. Pagsisihan nyo ang mga kasalanan nyo. Sabi niya, kayo'y hubot-hubad. Pumunta kayo sa akin upang bigyan ko kayo ng puting damit, white clothes to wear. Ang sabi ng Panginoong Yesus, puting damit ng katuwiran. Katuwiran mismo ng Panginoong Yesus para matakpan ang inyong pagkahubot-hubad. Para maalis yung pagkabulag nyo, yung aking pambukas ng mata, yung aking ointment sa mata. Ano yan? That's no other than the oil of the Holy Spirit. Sapagkat pag nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, talastas natin lahat ng katotohanan ng Panginoon. Kaya nga, andyan yung invitation ng Panginoong Yesus. Sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. Sa kabila ng paglalapastangan sa kanyang pangalan, ang takin yung nagngangalang Kristiyanong simbahan, Kristiyanong mga tao, ngunit hindi talaga mga tunay na anak ng Diyos. Aliwas na taliwas sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa katotohanan ng langit ang kanilang pamumuhay. Sa kabila ng lahat ng yun, sabi ng Panginoong Yesus, mahal ko kayo. Kaya ko kayo pinagagalitan. Magsisi kayo at sumpungin nyo ang aking pag-ibig, ang aking kaligtasan. Kaya nga, nandyan yung napakagandang imbitasyon ng Panginoon. Sabi niya, verse 20, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Kumakatok siya sa pintuan. Napaka-ironic, no? Ang ulo, ang pinuno at ang ulo ng eklesiya, ng church, ay nasa labas ng church. At kumakatok siya sa pinto ng church. Siya ang hari ng church. Siya ang puno ng church. Siya ang ulo ng church. And yet, nasa labas siya. Bakit? Yun nga. Dinistort na ang katotohanan ng salita ng Diyos na mga nagsasabing Kristiyano sila. Pero sa pag-ibig ng Panginoong Hesus, kumakatok pa rin siya. Mapagpakumbaba at kumakatok
Ano sabi niya? Papasukin niyo ako at tunay kayong magiging tunay na church ng Panginoon. At sabi niya, pag marinig ang kanyang tinig at buksan ang pinto, siya ay papasok at sabi niya, we will have dinner together. Alam niyo mga kapatid, ang meaning nun, to the Jews, dining with a person is bonding in fellowship and love with that person. That is one of the closest and most intimate fellowships. You dine together, you have your fill together, and that is what the Lord Jesus Christ wants to do with us. Gusto niya tayong makasama, makaniig. Gusto niya tayong tiyakin sa kanyang kaligtasan. Ano sabi niya? Pag tayong matagumpay, kapag sa pagdinig natin, narinig natin kanyang tinig, binuksan natin yung pinto, nagsisisi tayo at niyakap natin siya bilang ating tagapagligtas. Ano sabi niya? If you are victorious, I will give you the right to sit on my throne. Just as I was victorious and was given the right to sit on my Father's throne. You know what the Lord Jesus is saying? Hindi ka lang ligtas. Pag matagumpay ka, uupo kang kasama nila ng Ama sa kanilang luklukan. Grabe mga kapatid. What great honor. Talagang ganun katindi ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya nga sana dinggin natin ang kanyang tinig. Ang sabi niya, kung sino may tenga, pakinggan ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga churches. Ang kapatid, your being a member of a church doesn't ensure your salvation. It is not by the church, it's not by your works, it's not your baptism. Nothing in you will save you. It's only the Lord Jesus Christ. Kaya nga, let us repent of our sins. Let us come to Him, purchase that white robe of righteousness. Hindi tayo ang bibili niya na kung ano yung kayamanan natin. Actually, binili na yan ng Panginoong Yesus para sa atin. Tinubos na niya yan ng kanyang banal na dugo. Yung banal na dugo niya ang ginamit na para yung white robe of righteousness mailagay sa atin. Uhugasan niya tayo sa lahat ng kasalanan at idadamit sa atin. That is the white robe of Christ's righteousness and victory. Yun po ang ibibigay sa atin ng Panginoong Hesus. And we will be victorious in His love. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this opportunity again to study your word. We pray, Father, that talagang sana po tumimo sa puso ng bawat isa ang inyong salita. At nawa, Panginoon, ang lahat na nakikinig, bigyan nyo ng tenga na nakakarinig. Buksan nyo ang kanilang mga pandinig. Buksan nyo ang pag-unawa ng bawat isa. At nawa matalastas nila kung tunay nga silang nasa inyo, nasa inyong kaligtasan, at hindi lamang sa pangalan. Lord, we pray na talagang bibigyan nyo sila ng katiyakan na malaman nila na kapag anumang oras silang tawagin ng tadhana, sila ay tiyak na pupunta sa langit. Father, we pray for your great salvation to come upon all who hear this message. This we pray in the Lord Jesus' name. Amen and amen.